Ang pag-abot sa edad na 60 ay hindi lamang pagpasok sa panibagong dekada ng buhay. Ito ay isang yugto na tahimik pero mabigat sa kahulugan. Dito mo unang mararamdaman na may mga bagay na hindi na bumabalik tulad ng dati. Ang lakas ng katawan, ang bilis ng isip, ang pakiramdam na walang hanggan ng oras. At sa sandaling ito, may tanong na kusang lumilitaw sa loob mo, kahit hindi mo ito bigkasin. Sino at ano ba talaga ang sasalo sa iyo sa mga susunod na taon ng buhay mo? Mahalaga ang pamilya, mahalaga ang mga anak. Ngunit habang tumatanda ka, unti-unti mong napagtatanto ang isang katotohanang hindi madaling tanggapin. May sarili silang mundo, may sarili silang responsibilidad, may sarili silang laban, at hindi sila palaging naroroon sa paraang inaasahan mo noon. Hindi ito pagtataksil, hindi ito kapabayaan. Ito ay natural na takbo ng buhay. At kung ilalagay mo ang buong bigat ng katatagan mo sa kanila, darating ang araw na mararamdaman mong parang nawalan ka ng lupa sa ilalim ng mga paa mo. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang pag-usapan ang mga haliging tunay na nagdadala sa iyo habang tumatanda ka. Hindi mga haliging umaasa sa ibang tao, kundi mga haliging kaya mong buuin at hawakan mag-isa. Ang 7 haliging ito ang naging pundasyon ng isang buhay na hindi perpekto, pero matatag, payapa, at may dignidad. Una, kalusugan. Ang kalusugan ang unang haligi dahil kapag bumagsak ito, sabay-sabay naguguho ang lahat. Noong mas bata pa ako, namuhay ako na parang hindi napapagod ang katawan ko. Puyat gabi-gabi, stress na tinatakpan ng trabaho, pagkain na basta nalang kinakain dahil walang oras. Akala ko ayos lang. Akala ko babawi pa ako balang araw. Ngunit pagdating ng 60, nagsimulang maningil ang katawan. Hindi ito bigla. Hindi ito isang malaking sakit agad. Nagsisimula ito sa mga liliit na bagay. Mas mabagal kang gumising. Mas mabilis kang mapagod. May mga kirot na hindi mo matandaan kung saan galing. At dito mo mararamdaman na ang katawan ay hindi ka pinaparusahan. Kinakausap ka nito, humihingi ng pansin, humihingi ng pag-aalaga. Ngayon, inuuna ko ang kalusugan hindi dahil natatakot ako sa kamatayan, kundi dahil gusto kong manatiling may kakayahang mamuhay ng mag-isa. Araw-araw akong gumagalaw, kahit hindi mabigat. Minsan simpleng lakad lang sa labas, paghinga ng sariwang hangin, paggalaw ng mga kasukasuan. Natutunan ko na ang galaw ay hindi lang nagpapalakas ng katawan, pinapakalma rin nito ang isip. Kapag gumagalaw ang katawan, mas malinaw ang pag-iisip, mas tahimik ang loob. Binago ko rin ang paraan ng pagkain ko. Mas natural, mas simple, hindi para maging perpekto, kundi para bigyan ng katawan ang kailangan nito. Natutunan kong pakinggan kung kailan busog na, kung kailan pagod na, kung kailan kailangan ng pahinga. Ang mga check-up na dati kong iniiwasan ay bahagi na ngayon ng aking routine. Hindi bilang dahilan ng kaba, kundi bilang paraan ng kapanatagan. Dahil kapag inaalagaan mo ang kalusugan mo, binibigyan mo ng sarili mo ng pagkakataong tumanda ng may kontrol, hindi takot. Ikalawa, matutong masiyahan sa sarili mong kasama. May panahon sa buhay ko na ang pag-iisa ay kinakatakutan ko. Akala ko ang pagiging mag-isa ay tanda ng pagkabigo, na kapag tahimik ang bahay, may mali. Ngulit habang tumatagal, napagtanto ko ang isang bagay na bihirang ituro sa atin. Ang kakayahang makasama ang sarili ay isang uri ng lakas na hindi basta-basta nabubuo. Ang taong hindi kayang mapag-isa ay palaging umaasa sa presensya ng iba para makaramdam ng buo. At kapag umalis ang iba, bumabagsak ang loob. Natutunan ko ito sa sarili kong karanasan. Kaya unti-unti kong hinayaan na ang katahimikan ay pumasok sa buhay ko. Hindi bilang kaaway, kundi bilang kasama. Ngayon, pinapahalagahan ko ang mga sandaling mag-isa. Umuupo ako sa paborito kong silya, nagbabasa, nagsusulat ng mga iniisip ko, nakikinig ng musika na may kahulugan sa akin. Ang mga sandaling ito ay hindi pagtakas sa mundo. Ito ay pakikipag-ugnayan sa sarili. Kapag natutunan mong maging payapa sa sarili mong presensya, hindi ka madaling matitinag ng paglayo ng iba.
ang katahimikan ay nagiging kanlungan, hindi banta. Ikatlo, pera. Hindi binibili ng pera ang kaligayahan, pero huwag nating lokohin ang sarili natin. Ang kakulangan nito ay nagdadala ng takot. Noong bata pa ako, hinabol ko ang pera na parang ito ang sagot sa lahat. Trabaho ng trabaho, iniisip na kapag mas marami, mas ligtas. Ngunit habang tumatanda, naunawaan ko na ang pera ay kasangkapan lamang. Hindi ito dapat sambahin, pero hindi rin dapat baliwalain. Ngayon mas simple ang paninaw ko. Namumuhay ako ayon sa pangangailangan, hindi sa luho. Maingat kong pinaplano ang gastos. Iniiwasan ang utang na walang saysay. Sinisiguradong may kaunting reserba para sa biglaang pangangailangan. Hindi ito para maging yaman, ito ay para matulog ng payapa. Dahil kapag may kakayahan kang suportahan ng sarili mo, hindi ka nabubuhay sa takot na baka maging pabigat ka sa iba. Ang pera na mauyos hawak ay nagbibigay ng kalayaan at dignidad. Ika-4, mga kaibigang totoo. Habang tumatanda ka, may isang bagay na dahan-dahang nangyayari kahit ayaw mong aminin. Lumiliit ang bilog ng mga tao sa paligid mo. May mga kaibigang nawala dahil sa distansya. May mga nawala dahil sa hindi pagkakaintindihan. May mga nawala lang dahil sa paglipas ng panahon. At sa una, masakit ito. Pakiramdam mo ay may mali. Pakiramdam mo ay may nawala sa iyo. Pero kalaunan, may mahalagang katotohanan kang matututunan. Hindi lahat ng pagkawala ay kawalan. Sa pagtanda, ang dami ay hindi nasukatan ng halaga. Ang mahalaga ay kung sino ang nananatili kapag wala ka ng maibigay, kapag wala ka ng kailangang patunayan, kapag tahimik ka lang. Ang mga kaibigang totoo ay hindi palaging present, hindi palaging tumatawag, hindi palaging may oras. Pero kapag dumating sila, buo ang presensya. Nakikinib sila ng hindi nagmamadali. Hindi kanila kinukumpara. Hindi kanila minamadaling magpaliwanag. Ang ganitong uri ng kaibigan ay bihira. At dahil bihira sila, kailangan silang alagaan. Natutunan kong maglaan ng oras para sa ganitong mga kaibigan. Hindi araw-araw, hindi linggo-linggo, pero sapat para ipaalala na mahalaga sila. Dahil sa mga panahong tahimik ang bahay, ang kaibigan ay nagiging tulay pabalik sa mundo. At mahalaga yon dahil walang dapat mabuhay na ang tanging mundo ay 4 na pader lamang. Ika-5, tuparin ang mga pangako mo sa sarili. Sa loob ng maraming taon, ang buhay ko ay umiikot sa pagtupad ng inaasahan ng iba. Kung may humingi ng tulong, oo. Kung may humiling, oo. Kung may kailangan, oo. At sa bawat oo, unti-unting nawawala ang sarili ko. Hindi ko ito napansin agad dahil ang pagsasakripisyo ay madalas pinupuri. Ngunit sa loob, may kapalit ito. Pagdating ng 60, napagtanto ko na ang pinakanapabayaan ko ay ang sarili kong salita. Ang mga pangakong ginagawa ko sa sarili ko ay palaging nauurong, palaging may mas mahalaga, palaging may mas nauuna. Hanggang isang araw, tinanong ko ang sarili ko kung mapagkakatiwalaan ko pa ba ang sarili ko. Dito nagsimula ang pagbabago. Nagsimula akong gumawa ng maliliit na pangako at tuparin ang mga ito. Hindi malalaki, hindi dramatiko, simpleng mga bagay lang. Maglakad araw-araw, matulog sa tamang oras, magbasa kahit ilang pahina. Kapag sinabi kong gagawin ko, ginagawa ko. Walang palusot, walang dahilan. Ang epekto nito ay hindi agad nakikita sa labas, pero sa loob may malaking pagbabago. Unti-unting bumabalik ang tiwala ko sa sarili ko. Unti-unting bumabalik ang respeto ko sa sarili ko. At ang taong may respeto sa sarili ay hindi madaling maliitin kahit ng iba. Ika-6, patawarin at bitawan ang nakaraan. May mga alaala sa buhay na parang anino. Kahit saan ka magpunta, sumusunod sila. Mga salitang hindi mo nabawi, mga desisyong sana iba ang ginawa mo, mga taong nanakit sa'yo. Sa loob ng maraming taon, dala-dala ko ang mga ito. Akala ko kapag kinapitan ko sila, may kontrol ako. Akala ko pinoprotektahan ko ang sarili ko. Pero ang totoo, ako ang nakagapos.
Ang galit ay hindi pumipigil sa sakit, pinapahaba lang nito ang buhay nito. Ang pagsisisi ay hindi nagbabalik ng oras, pinapabigat lang nito bawat araw. At sa pagtanda, ang bigat na ito ay mas ramdam. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang tama ang ginawa nila. Hindi rin ito nangangahulugang kakalimutan mo ang nangyari. Ang pagpapatawad ay desisyon na hindi mo nahahayaang ang nakaraan ang magdikta ng kasalukuyan mo. Nang natutunan kong bitawan ang mga galit na hindi na nakakatulong, gumaan ang paghinga ko, mas tahimik ang isip ko, mas malinaw ang direksyon ko. Hindi mo mababago ang kahapon, pero maaari kang pumili kung gaano kalaki ang puwang nito sa buhay mo ngayon. At kapag pinili mong paliitin ito, mas lumuluwag ang puwang para sa kapayapaan. Ikapito, humanap ng hilig na magbibigay ng dahilan para bumangon araw-araw. Habang tumatanda ka, may panganib na hindi agad napapansin. Ang mga araw ay pwedeng magsimulang magkahawaig, walang malinaw na simula, walang malinaw na inaabangan. At kapag nangyari ito, unti-unting kumukupas ang sigla ng loob, hindi dahil tamad ka, kundi dahil wala nang humihila sa iyo palabas ng kama bukod sa obligasyon. Dito nagiging mahalaga ang hilig, hindi bilang libangan lang, kundi bilang ugnayan mo sa buhay. Para sa akin, ito ay paghahalaman. Sa iba, maaaring musika, pagsusulat, pag-aaral ng panibagong kasanayan, pagluluto o paglalakad sa kalikasan. Hindi mahalaga kung ano ang piliin mo. Ang mahalaga ay may isang bagay na ikaw mismo ang pinili. Isang bagay na hindi mo ginagawa para sa iba, kundi para sa sarili mo. Ang hilig ay nagtuturo ng pasensya. Araw-araw, may maliit kang inaasahan, may aalagaan, may babantayan, may pagbabagong dahan-dahan mong makikita, at sa prosesong ito, may tahimik na nangyayari sa loob mo. Bumabalik ang pakiramdam na ikaw pa rin ay may papel sa mundong ito, na may kaya ka pang likhain, na hindi pa tapos ang kwento mo. Ang 7 haliging ito, kalusugan, kakayahang mag-isa, maayos na pera, mga kaibigang totoo, paninindigan sa sarili, pagpapatawad sa nakaraan, at hilig na nagbibigay saysay ay hindi hiwa-hiwalay na ideya. Magkakaugnay ang mga ito. Kapag mahina ang isa, nahihirapan ang iba. Kapag pinatatag mo ang isa, may lakas na naipapasa sa kabuuan. Maraming tao ang umaabot sa pagtanda na umaasa pa rin na may darating na sasalo, isang anak, isang kamag-anak, isang sitwasyon na biglang papapagaan ang lahat. Ngunit ang katotohanan ay ito, ang pinakamatibay na sandalan sa pagtanda ay ang sarili mong pundasyon. Kapag buo ito, ang tulong ng iba ay bonus. Kapag wala ito, kahit gaano karami ang tao sa paligid mo, mararamdaman mo pa rin ang pagkahulog. Hindi ibig sabihin nito na dapat mong isara ang pinto sa pamilya o sa tulong ng iba. Ibig sabihin lamang nito na hindi mo dapat ilagay ang buong bigat ng buhay mo sa balikat ng ibang tao. Dahil may mga bagay na sila mismo ay hindi kayang ibigay. Ang kapanatagan ng loob, ang disiplina sa sarili, ang pagpapatawad at ang kahulugang hinahanap mo. Habang may oras ka pa, habang may kakayahan ka pang pumili, simulan mong buuin ang mga haliging ito. Hindi kailangang sabay-sabay, hindi kailangang perpekto. Isang maliit na hakbang araw-araw ay sapat na. Isang desisyon na inuuna ang sarili mo nang hindi inaapakan ng iba. Darating ang araw na mas tatahimik ang paligid. Mas kaunti ang tawag, mas kaunti ang bisita, mas kaunti ang ingay. At kapag dumating ang araw na iyon, ang tanong ay hindi kung sino ang nariyan. Ang tanong ay kung handa ka bang makasama ang sarili mo nang hindi natatakot. Kung matatag ang pundasyon mo, ang katahimikan ay hindi magiging kaaway. Ito ay magiging pahinga. At sa pahingang iyon, mararamdaman mo ang isang bagay na bihirang maranasan ng maraming tumatanda. Kapayapaan. Kung may saysay sa iyo ang mga salitang ito, ibahagi mo sa isang taong maaaring nangangailangan.
mag-subscribe at samahan mo ako sa paglalakbay patungo sa mas malinaw, mas payapa at mas matibay na pagtanda. Hindi ka huli, hindi ka nawawala, at hanggat buo ang pundasyon mo, kaya mong harapin ang anumang darating.